Master Jet, halimbawa po, less than 5 years ako. Tapos, ang ipapa-buyout ko na PLI ay nasa 300,000 ang utang ko. Paano po yun? So, ito po ay related sa MPL Max or MPL buyout. Kung less than 5 years ka pa lang, no, so yung period with paid premiums mo, less than 5 years din. So, base po sa loanable amount ng MPL buyout ay 4 times lang ng basic pay, basic salary ang pwede mong magiging loan. So kung teacher 1 ka ngayon, 5 years, of course, nasa 30,000 plus. No? Let's say kahit 30,000 po yung maging base natin. 30,000 na basic salary times 4, that is only 120,000. Yung utang mo sa isang PLI, 300,000. So hindi mo pwede ipa-buy out sa MPL na maximum of 120,000 lang yung utang mo na 300,000 kasi hindi siya total buyout, may matitira doon sa PLI loan mo, at kung may matitira doon, hindi mawawala yung deduction ni PLI kasi may balance ka pa. Hindi rin bababa yung amortization kasi hindi mo naman ni-renew yung loan. So ang mangyayari niyan, possible yung insufficient net pay na mangyayari, kaya hindi pa rin siya maa-approve. So wala talagang possible buyout na mangyayari, walang magiging application sa inyo, no, itong MPL buyout na ito kasi nga hindi kaya ng pwede mong utang yung utang mo sa PLI. Ito po yung isa sa mga downsides ng MPL buyout. Kasi alam po natin yung reality sa ngayon sa field, kahit sa DepEd lang, no? Kahit yung mga 6 months in service na allowed mag-loan na salary deduction yung amortization, kahit 6 months ka pa lamang, pwede mong i-loan lahat ng nasa payslip mo. Basta magtira ka lang ng 5,000. So siguro mga nasa 800, 900,000 pwede mo maging loan kahit 6 months ka pa lamang sa serbisyo. Kasi permanent ka na tuloy-tuloy na yan. Yung deduction ni PLI, tuloy-tuloy na yon, no? So as early as that, ganun na kalaki yung utang sa mga PLIs. So ito namang MPL buyout, napaka-limited ng pwede maging loan mo dahil nga based sa basic pay, at kung hindi ka pa umabot ng 10 years ay sobrang liit po, no, yung mga magiging available amount. Like for example, sa akin personally, yung maximum dito sa akin is nasa 210,000. Kung may isa akong PLI na more than 200,000, so hindi na niya ma-buyout yun. How much more kung may iba pa mga PLIs na may 300 or 400 or 500,000 ba yung loan, no? So mayayari, parang hindi talaga siya magiging applicable para sa marami, particular po sa DepEd, maliban na lang siguro kung bago ka pa lang at hindi ka nag-apply ng malaking loan sa mga PLIs, no? So ganun po yung isang downside ng buyout na ito. Siguro baka po sa other government agencies baka walang problem doon sa kanila, pero yung sa atin, yung idea po natin sa DepEd mismo ay medyo hindi siya maging applicable talaga for the teachers, no, dahil po doon sa senaryo na limited yung loan amount habang yung pinapautang ng PLI sa atin ay malaki, no, kahit bago ka pa lamang po sa serbisyo. So sa case ka ganun, na yung loanable amount mas mababa kaysa utang sa bangko, of course walang buyout, wag na lang po kayo mag-apply sa MPL buyout na ito kasi wala rin din naman po mangyayari at hindi rin naman po ma-approve yung loan application.